Kumapit na sa lubid ni Allah, wag mong Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang lahat ng papuri ay ukol lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala, at naway ang pagpapala at pagbati ay subang kanyang sugo. Nawa ni si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito po ang pinakabago niyong programang pang-Islamiko, Ar-Risala o ang mensahe. Ito po ang inyong lingkod, kapatid na Isa Javier, sa kauna-unahang pagkakataon po at pagtatanghal dito po sa Davao City, at naway po samahan niyo po kami sa pagtalakay ng mga aralin, mga pangunahing doktrina at aralin ng pananampalatayang Islam. Ang programang ito ay inahatid sa inyo ng Mercy Islamic Center sa pangunguna po ng ating Sheikh Muhammad Khulagi na patuloy na tumutulong po sa ating mga programa at pagpapalaganap ng Islam. At ngayon po, ang ating unang pagtatanghal, kasama po natin ang ating buong tropa sa ating Islamic Center, no? At bago natin ipakilala ang ating Islamic Center dyan sa may Davao na bagong tayo, ay ipakikilala po muna natin ang ating mga kasamahan dito. Unang-una na po ang ating in charge sa technical, si kapatid na Khalid Gorospe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng kapatid natin dyan na sumusubaybay at susubaybay. Naway ang gabing ito ay maging kapaki-kapakinabang sa atin, at naway gantimpalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, jazakallah khair. At ang ating sunod na pakikilala ay ang ating mahal na da'iya dito sa Davao, si Ustad Idris Dakyo, isang lokal ng Davao. Assalamualaikum kapatid na Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. O kumusta ka mga mga pinanggan mong tigpamina din sa Davao? Mo kini ang unang adlaw launching sa atong programang Ar-Risala, ang mensahe din sa 105.9 FM. Jazakallah khair kapatid. At ang ating in charge din sa ating Islamic Center pagdating sa pangkaalaman sa ating Education Department, si Ustad Mujahid Nabara. Assalamualaikum warahmatullahi kapatid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At pagbati ng kapayapaan sa mga kapatid nating Muslim, at isang magandang gabi sa mga taga-subaybay nating hindi pa Muslim. Welcome sa ating bagong programa, Ar-Risala, ang mensahe. At inihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na maging kapaki-pakinabang at mabiyaya ang gabing ito para sa lahat. Mashallah, jazakallah khair. At unang pagtatanghal natin ito mga kapatid. Hayaan niyo po kung basahin ko muna itong ating tawag dito. Para tayo yung contact naman nila. Saka para malaman nila yung ating complete information ng ating programa. Tayo po ay live na nagbo-broadcast dito sa 105.9 Balitang FM. Dito po ito sa tawag dito Davao City, sa kalagitnaan po ng Davao. At ang maaari nyo kaming bisitahin sa website sapagkat alam ko ito'y live streaming din. Stream. No, makikita nyo o mapapakinggan nyo dyan sa website. Maaari kung kayo mag-login sa www.abdavao. Ibig sabihin tuloy-tuloy yun, abdavao.com. At pwede nyo kaming bisitahin sa Facebook account din ng ating istasyon sa www.facebook.com/balitafm. At ganun din, pwede kayo mag-tweet o abangan ang mga announcement namin dyan sa Twitter sa Balita FM. Anyhow, pwede nyo kaming makontak, magpadala ng inyong mga messages sa aming text, no, sa aming Globe number. Globe pa lang po ang available namin. Inshallah, magpapadala kami sa susunod ng mga number na babagay sa lahat ng ating mga texters. No? Tayo po ay pwede kayo magpadala ng text sa 0915-424-5403. Ulitin po natin, 0915-424-5403 para sa inyong mga pagbati, inyong mga katanungan na maaari po natin talakayin. At ganoon din po, yung pwede nila tayong padala ng private message sa ating Facebook account, yung Ar-Rahman Center. Pwede nilang makontak nila tayo at magtanong sila ron at magbigay sila ng mga suggestion
para mapaganda pa natin ang ating mga programa. Mashallah, jazakallahu khair. At bago natin ipasa ito sa ating kasamahan pa, nais natin na sabihin ang ating Islamic Center kung saan ito nakatalaga. Ito po ay nasa Treasures o Timeless Treasures Building. Third floor po kami dyan. Ang Mercy Center ay nasa Timeless Treasures Building. Ito po ay matatagpuan nyo sa Quezon o tinatawag na Quezon Boulevard. Kilalang kilala ito. Quezon Boulevard, Corner Jacinto Jacinto Street. Street. Po. At Salamat po, Ustad. marami po tayong mga Islamic materials dyan sa mga maaaring gustong humingi ng mga babasahin. Meron din po kami dyan mga malaking koleksyon ng mga Islamic books na maaari nyong hiramin at basahin. At meron din po kami mga Islamic books dyan na ipinamimigay. Ano po? At patuloy ang ating mga pag-aaral dyan. Maaring ibigay natin mamaya kay Ustad Mujahid para sa ating announcement. Pero ngayon po, bigay natin kay Ustad Idris para sa kanyang maikling mensahe ba sa ating mga kabisayaan dito sa Davao. Ayan, batiin nyo. Daghang salamat Ustad Isha Javier, ang among butihing manager dili sa Arahma Mercy Center. Ayun. Pwede po mong makatawag sa atong landline 225-0037. Kung naay mga landline, no, atong ating paminaw karon diri sa Dagbayan sa Davao, 225-0037. Landline nato na dito sa atong opisina. O gusto na mo, no, nga gusto po dunta ninyo nga masayran unsay among giandam nga mga putahe para sa inyo dinhi sa Davao. Kay mensahe man na isgutan, arisala ang mensahe. Unsa nga mensahe? Ang mensahe sa Islam. So, ang mensahe sa Islam nagalangkob kini daghan kaayo nga istoryahonon. Og naami giandan diri nga 11 ka mga istoryahonon ni. Pero ako lang i-enumerate sa inyo. Kay ang detalye niya ani unya na sa atong mga regular program. Kay launching pa man ni Ustaz, no? So, tugutin ninyo nga enumerate na ko diri ang mga mensahe nga atong isgutan unya, no? Sa mga detalye. So, dunay kamay diri. Gamay lang siya. May tungod sa sinugdanan sa tao. Asa na to makita ang mga istoryang tinuod nini, no? Nya ikaduha, may tungod sa unsay baruganan sa tao dinis kalibutan. Unsay iyang pagbarug dinis kalibutan. Ug daghan-daghan pang butang iyang kinabuhi dinhi ug hantod sa iyang kamatayon ug sa iyang pikas kinabuhi. Mao na ang atong istorya. Mao na ang gitawag og ang mayong balita. Niya kita karon sa atong programang Arisala ang mensahe o ang mensahe nga mong ipadala kaninyo walain kundi ang maayong balita nga kitang tanan kung kita motuman lang mosunod kung dawat sa kagustuhan sa atong Ginoo nga naglalang natong tanan kita makasulod dito sa gisaad nga paraiso o kinabuhing walay katapusan. Ustad, Mashallah, jazakallah khair. Napakaganda ng sinabi ni Ustad Idris. At although tayo po ay Tagalog, nakakaintindi tayo ng konti. Sana intindihin tayo ng ating mga listeners. At sa aking maikling pag-stay sa Davao, alhamdulillah nakita ko naman na maraming mga tao dito ay open-minded talaga pagdating sa mga bagay na ganito. Hindi sila tinatawag namin sa Arabic na ta'assub, yung masyado silang extreme sa mga bagay dito. Welcome, multicultural, napakaganda ng kanilang paligid, napakalinis, napakabubuti ng tao makitungo. Kaya nga naman napili natin ito bilang ating lugar na kung saan simulan natin ang ating pagpapalaganap ng Islam. Tulad ng sinabi ni Ustad Idris sa aking pagkaunawa, ito ang aming launching episode. Gusto naming malaman ng mga tao kung ano ang aming pakay. Ito'y iparating ang mensahe ng Islam. Pinangalanan po namin itong Ar-Risala, sa wikang Arabic po ito, na ang kasing kahulugan nito ay ang mensahe. Dito po tatalakayin natin ang mga pangunahing doktrina ng pananampalatayang Islam. Gayon din po, sasagot din po kami ng mga pangunahing tanong ng mga tao sa patungkol sa Islam, mga misconception, mga hindi nila naunawaan patungkol sa Islam, at gayon din ang pagtalakay sa tinatawag na comparative religion. Bibigyan din natin ng pagkakataon yan na tawagin ang mga tao sa pananampalatayang Islam at ipakita ang liwanag nito, no? Ustad, bago tayo magpatuloy, bago ko ibigay kay Ustad Khalid itong kanyang portion, ay
nais natin sabihin na ang Islamic Center po ay bukas para sa lahat. Hindi lang po ito para sa mga Muslim. Actually po, inaanyayahan namin ang lahat ng mga non-Muslim na bumisita dito at makipagtalakayan sa amin, kahit na po yung mga pastor, yung mga leader ng mga relihiyon dito, ay welcome po kayo na pumunta dyan at makipagtalakayan sa amin dyan at naway maliwanagan tayo sa isa't isa patungkol sa ating mga paniniwala. Yes, tama po yan. No? So, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon po mga kababayan, at dadako po tayo sa ating mga future plans, no, sa mga ating mga plano at aabangan to ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung ating Sky Cable Channel. Inshallah. At ito ay isang taong programa na aabangan ng ating mga kababayan. Isang beses sa isang linggo, araw-araw, isang oras. Ayun po. So, inshallah, ito po ay aming sisimulan at naway abangan nyo ang mga programang aming inihanda para sa inyo. Total, meron na tayong programa sa radio, bukod dun sa ating website, focus sa ating page sa Facebook at sa YouTube. Ngayon po ang pinakabagong programa natin para maiparating natin sa tao ang mga programa. Ito pong programang Arresala dito lang po sa 105.9 Balita FM. At total na pag-usapan natin ng mga future plan, ipasa ko ito kay Ustad Mujahid para talakayin yung mga ayaw magsalita. Yung mga plano natin pagdating sa pang-edukasyon ng ating center. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yung ating mga announcements para sa ating mga current programs at inanyayahan natin ng lahat ng mga kapatid natin mga Muslim na dumalo sa ating Arabic language courses at meron itong dalawang levels, ang basic at ang advanced. Ang basic courses natin gaya din ng advanced na Arabic language courses natin ay magsisimula sa September 7 inshallah at ito ay Sunday at linggo-linggo na ito for 3 months. Ang ating advanced Arabic language course ay magsisimula ng 9 a.m. hanggang 11:30 a.m. at ang basic naman ay 3:30 p.m. hanggang 5:30 p.m. Meron tayong registration fee na 300 pesos lang at sa lahat ng mga matatanggap na estudyante ay libre ng kanilang uniform, kanilang course materials at magpo-provide tayo ng refreshments para sa kanila inshallah para sa kurso na ito. At may papangako natin inshallah sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala na magiging maganda ang kurso natin na ito at hindi ito magiging katulad ng ibang mga kurso. Ibig natin sabihin dito magiging unique ang ating course dahil para sa ating basic na Arabic language course ay nakadevelop tayo alhamdulillah ng sarili nating manhaj na akmang-akma para sa mga Pilipinong nag-aaral ng wikang Arabic. Ustad Mujahid, gusto ko lang maputol ka. Gusto ko linawin yung patungkol sa registration fee na kukunin natin sapagkat sa ating karanasan, marami kasing mga kapatiran tayo na talagang hindi natin matawaran yung kanilang intention sa pag-aaral. Ngunit sa una, pangalawang pagdalo ay mas masagana, magana, pero pagkatapos nun, iniiwan na nila. Ito'y kumbaga band. Sa graduation nila ay isosoli natin ito sapagkat sa sino mang magiging mapalad na magiging bahagi ng pag-aaral na ito ay bibigyan natin ng libreng t-shirt, yung uniforme na may logo ng ating institusyon o itong ating Islamic Center. Pangalawa, yung minhaj nga, yung aklat na babasahin na hindi basta-basta ito sapagkat ito'y ginagastusan natin. Gayun din ang budget ng pagkain na inilalaan natin dyan. Of course, yung mga learning materials na gagamitin, yung facilities na ating gagamitin, gagastusan natin. At ayaw natin masayang sa isa, pangalawang pagdalo, tapos hindi ko kumpletuhin. Kaya natin itinabi ito. Pero sa pagtatapos nila, yung makakakumpleto ay maibabalik natin yung kanilang mga binayad as registration. So madaling salita, refundable ang ating registration fee. At yun nga, ito rin para sa ating basic
course, ang ating mga tagapagturo ay competent, alhamdulillah, sa ating mga kurso na ito. At para din naman sa advance, magiging magandang pagkakataon ito para doon sa mga kapatid natin na medyo advanced na sila sa kanilang language skills, linguistic skills sa Arabic. Dahil na magiging language of instruction para sa ating advanced Arabic language course ay Arabic. Ating mga instructors para sa advanced Arabic language course ay magsasalita ng Arabic as language of instruction para sa ating mga advanced courses ng Arabic. At gayon din sa iba pa nating mga programa, inshallah, tabayanan ninyo ang aming mga announcements unang-una dito sa ating radio program at gayon din sa ating Facebook sa Ar-Rahma Center. At gayon din maaari kayong magpadala ng inyong mga inquiries sa mercycenterdavao@gmail.com. Mashallah. Jazakallah khair. Maidagdag ko lang yung pagkakasabi ni Ustad na ang ating mga tagapagturo dito ay mga maaasahan sapagkat unang-una si Ustad Mujahid ay siguro humigit kumulang nasa pagtuturo ng 10 taon sa Saudi Arabia. Mashallah. At hindi lang yun, pagdating niya dito nagturo pa rin siya sa Ibn Abbas. Walang kasawa-sawa pagtuturo si Ustad Mujahid. Ngayon siya po ang in charge sa ating education department at hopefully meron pang mga future program na para ma-develop ang ating mga kapatiran. Sapagkat ang Islamic Center natin hindi lang ito para sa mga nagtatawag natin sa mga non-Muslim patungo sa Islam. Ang isang ating mahalagang layunin ay mapag-ibayo ang kaalaman ng ating mga kapatirang Muslim. Actually, bago lang nagsimula tayo ng Islamic Studies ay naglungsad tayo ng tinatawag na da'wa seminar at bumisita dito ang ating mga buting ustad o asatid mula pa sa Riyadh. Nandyan sila, batiin na natin sapagkat unahin natin. Nakikinig yung mga yan. Unang-una si kapatid na Abdul Fattah Zakaria, siya po ang ating ustad dyan mula sa Riyadh na nagsisilbi siya bilang translator din at tagapagpalaganap ng Islam diyan sa Old Industrial City ng Riyadh. Sunod si Ustad Ismail Kacharo at isa ring mananalin, isa ring translator at propagator o Islamic propagator na nagtatrabaho naman sa district ng Rauda dyan sa Islamic Center. At ang ating Sheikh, si Abdurrahim Kilalan ngayon ay nasa Manila actually. At hopefully by next week makapiling natin siya sa ating programa. Ito pong tatlong ustad na ito, itong tatlong asatid natin na ito, kabilang na po kami ni Ustad Mujahid dito. Kamakailan lang ay naglungsad kami ng tinatawag na da'wa seminar. Ito ay 3 araw na pag-aaral, hindi naman mula umaga hanggang hapon lang ito na pag-aaral na itinitrain ang ating mga estudyante. Actually yung seminar na yun ay meant para sa mga students and professional na magkaroon ng introduction sa pagpapalaganap ng Islam, no? At di ko maalala ko nung bago pa natin tinatatag itong Mercy Islamic Center, nagsagawa rin tayo ng dawa seminar doon at ang ating naging top notcher nga na nakakuha ng magandang score ay si Ustad Idris Dakyo. Kaya nga kabilang siya ngayon sa ating grupo, no? At siya ay senior na propagator dito sa Rahma o dito sa Davao. Kaya hindi pwedeng kumbaga ang ating sangkap ay kulang kapag wala yung mga original na mga isa ring batikang radio announcer at matagal na rin radio announcer. Kaya tayo yung mga bagitot pinakikinggan niya lang tayo dito at tinagtatawanan lang. Saka inshallah maging source of inspiration nawa si Ustad Idris. Si Ustad Idris, mashallah, marami tayong mga kapatid kasi kinakatwiran nila kung bakit humihinto sila sa pag-aaral ng Islam. Kinakatwiran nila yung edad. Hindi natin sinasabing may edad na si Ustad Idris, pero mashallah tuloy-tuloy ang effort at kayo rin nawa ay maging katulad niya. Kumbaga, age doesn't matter. As long as it's... Actually, sinasamantala natin itong ganitong pagtalakay sapagkat ito yung unang episode natin. Dapat mag-discuss tayo, maging open sapagkat kapag nagsimula na tayo ng pagtalakay, inshallah tatalakay tayo ng mga napakaraming issue. Yung iba dito sensitibo na talagang tawag dito
magugustuhan ng ating mga Na taga-subaybay. pinag-uusapan ng ating mga kababayan. at Makabuluhan. kapatid. Inshallah. No, at of course, tawag dito, naway paglawakin pa ni Allah subhanahu wa ta'ala itong programa natin at tulad nga ng sinabi ni Ustad Khalid, inshallah, bigyan nawa ng tawfiq ni Allah subhanahu wa ta'ala na matuloy yung ating pagkakaroon ng programa sa TV. Magsisimula tayo sa Sky Cable. Actually, napakaganda ng offer sapagkat kung matutuloy ito ay mag-e-air tayo to Davao, Zamboanga, General Santos at Tagum. Mag-e-air tayo dito araw-araw, isang oras sa isang araw. Siguro mga 14 programs per week ang ating prepare. Of course, may mga rerun tayo dyan, may mga replay tayo dyan para mapanood muli ng mga tao. Pero katulong si Ustad Khalid Gorospe ay nag-iipon na kami ng mga materials na para ipalabas sa inyo inshallah ta'ala. At abangan nyo yung Bisayang Islamic lecture natin sa Bisaya sa pamumuno ni Ustad Idris saka si Abdul Malik, yung dalawa nating daiya dyan sa Islamic Center natin na tatalakay ng mga pangunahing doktrina ng Islam sa wikang Bisaya. Yan. Inshallah, no? Alamin ang Islam, yan ang title sa Tagalog. Ano ba sa Bisaya yun? Ano sa Bisaya, ano, Ustad? Sairi ang Islam. Sairi ang Islam. Kaya abangan nyo po yan sa Sky Cable. Hindi ba application sa sa iPhone? Siri yun. Pero yan na mga kapatid, no? Ustad Idris, Ustad Mujahid, Ustad Isa, gusto nating batiin ang ating mga kababayan, kapatid na nakikinig ngayon, no? Si Abdul Rashid Patriarca na nakikinig ngayon at si Brother Jamil Dumagon Erasken. Ayan po. Saka si Brother Muhammad Isa Gian. Nagkapunan daw siya ngayon. Ayan. Mashallah. Salam sa mga brothers dyan. Actually, meron tayong iniwang programa sa center ngayon eh. Opo. At Baka nakikinig rin sila. nagsimula kami ng almost alas 3, alas 4 ng hapon at ang aming target ay makapanayam ng 50 katao na non-Muslim at sa awa ni Allah almost 100 ang dumating. At ang iniwanan namin sila doon na nasa 20 ang aming iniwanang nag-Muslim sa araw na ito. Napakabiyaya ng araw na ito sapagkat Mashallah. merong sobra pa, maaring sumobra pa dahil ito lang ang tansya ko sa dami nung lumapit sa harapan at diniklara ang kanilang paniniwala sa nag-iisang Diyos, Mashallah. pagtanggap kay Propeta Muhammad bilang huling sugo, at pagkilala kay Jesucristo sa tama nitong kalagayan na tanggapin siya at mahalin at kilalanin bilang sugo at lingkod ni Allah Opo. subhanahu wa ta'ala. Tama po yan, no? So, mashallah, kanina, pinasimulan ng programa ni Ustad Idris, no? Opening natin at ang ilan sa ating mga sisters, no, sa women section natin at nakapag-imbita nga naman sila ng mahigit kumulang 100 at nagbigay tayo ng mga regalo at nag-raffle tayo at ngayon ay pag umalis tayo ng kumakain sila at inshallah maabutan pa natin na patuloy ang kanilang programa doon. No? Actually, pinamagatan natin itong gabing kapiling ang mga Muslim. Actually, isa itong ideya na nilungsad namin noong early 2000 sa pamamagitan ni Ustad Ahmad Habian ng Islamic Information Center. Naisip namin ito dahil sapagkat sa mga misconception na iniisip ng tao patungkol sa Muslim. Totoo yan. Kaya nga sabi natin, imbitahin natin sila at sila mismo makasaksi na makasama nila ang mga Muslim. Kaya nga gabing kapiling ang mga Actually, napakagandang programa po yan talaga, no? Sa mga kapatid natin Muslim, gawin nyo rin po yan sa inyong mga lugar. Actually, ginawa ko to sa Qatar eh. Mashallah. Mashallah. At naging successful naman, alhamdulillah, at may mga kababayan tayo doon sa Qatar na yumakap sa pananampalatayang Islam dahil sa programang yon at of course sa tawfik ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. At ngayon, napaka-mubarak, blessed ang ating araw. Totoo po yan. Napakaraming yumakap sa Islam nga bago lang kami pumunta dito, nanggaling kami sa Islamic Center at ngayon naman ay ang kauna-unahang pagtatanghal ng ating radio program na alam namin na dito sa 105.9 ay maraming nakikinig kaya mashallah napakaganda at gusto naming samantalahin ang pagkakataon na maging kabahagi ng samahan dito na mga grupo ng mga Muslim na makabilang dito at ipaliwanag ang pananampalataya. Yan. Ustad Mujahid? So yun lang ang ating magiging announcement para sa gabi na ito at katulad nga na nabanggit ko, para sa mga karagdagan ninyo mga inquiries inshallah o kaya gusto ninyo na mag-antabay sa ating mga programa,
Antabayanan ninyo ating mga announcements. Unang-una doon sa ating Facebook profile, ang Ar-Rahma Center. At alam naman natin na marami sa mga Pilipino ang online at nasa Facebook. Gayun din, abangan ninyo sa ating mga programa mismo doon sa ating opisina. Hanggat maaari kung makapasyal kayo sa amin. Ang aming address ay sa 3rd floor Timeless Treasures Building, Quezon Boulevard, corner Jacinto Street, Davao City. Masya Allah, jazakallah khair. At gusto kong bigyan ng pansin ngayon yung pagtalakay dun sa binigyan kong discussion kanina nung nandun tayo sa center. Gusto ko rin i-share ito sapagkat titingin ko lang, hindi lamang sa napapanahon, ito ay dapat laging pinapaalala kasi sa Islam meron tayong sinasabi na wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Ustad Idris, sabi magpaalalahanan tayo sapagkat ang pagpapaalala ay nakakapagpataas o nakakapagbigay benepisyo o dulot pakinabang sa mga mananampalataya. Kaya nga naman lagi ang tayong nagpapaalala. Kaninang diniscuss natin yung tinatawag na 2 kondisyon para matanggap ang gawa ng isang tao sa kanyang mga pagsamba. Ito yung binigay natin example kanina at gusto ko itong talakayin yun sapagkat minsan sa ating pagdadawa napapansin natin dyan sa Facebook, social network, yung tungkol sa mga bagay na ito, na involve ito. At 2 ito para matanggap ang ating gawa. Una, yung ikhlas. Pangalawa, yung mutaba sa sunnah. Yung ikhlas, gusto natin bigyan ng touch ito, kapatid na Khalid at mga kasamahan dito, na ang ating gawain naway tanggapin ni Allah, lalo na sa atin sa Islamic Center na mga nagpapalaganap, yung patungkol dun sa talakayin ng pagkakaroon ng busilak, dalisay na hangarin, sinseridad na ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Example na lang dito, yung hindi masamang mag-post ng mga takrir na tinatawag o yung tinatawag na mga report para malaman ng tao kung ano yung activities, pero minsan nagkakaroon ng bahid ng selusan o pagpapakitang tao, inggit na naway iyadan billah, magpakupok tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ganito at naway panatilihin natin ang ating ikhlas, ang ating pagkakaroon na dalisay na hangarin, ma-post man sa Facebook o hindi ang ating mga ginagawa, makita man to ng tao, mapansin man ng tao to o hindi, dapat patuloy natin ginagawa ito sapagkat ang ating intensyon ay para malugod si Allah subhanahu wa ta'ala at magampanan natin ang tungkulin natin ng mga Muslim na naninirahan sa lugar na kung saan ang majority ay mga hindi mga Muslim. Ayan po. Totoo po yan, no? So, madagdag ko nga dyan sa Tisa para sa mabigyan natin ng emphasis itong issue nga ng ikhlas. Ang kabaligtaran ng ikhlas ay ang riya at ang sumu'a na tinatawag ng mga scholar. Ang riya, ito ay ang pagkilos ng isang tao, paggawa ng isang Muslim ng anumang gawaing pagsamba na ang kanyang layunin ay makita siya ng ibang tao. Tama. At ang sumu'a naman ay para makarinig ang ibang tao ng maganda tungkol sa kanya. At napakapangalim nitong tinatawag na riya at ang sumu'a na si Ibn al-Qayyim rahimahullah, kinumpara niya ang tao na gumagawa ng riya at ang sumu'a na katulad ng isang naglalakbay na ang sa kanyang paglalakbay, nagbaon siya ng isang sako ng buhangin. Na ang isang sako ng buhangin na ito, nakakapagpabigat lang sa kanyang paglalakbay at pagdating niya doon sa paroroonan niya, wala siyang papakinabangan. Hindi niya papakinabangan dahil meron din namang buhangin doon sa pupuntahan niya. Useless. At para sa isang taong may riya o gumagawa ng riya, tandaan ninyo ito. Kung gagawa lamang din tayo ng gawain at meron itong halong riya, isipin natin na mawawalan lang ito ng saysay. Kaya paglabanan natin palagi ng paglabanan na tayo ay manatili na mayroong ikhlas o mayroong paggawa ng mga gawaing pagsamba ng alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Talalahanin natin, ang riya ay shirk. Ang riya ay tinatawag ng mga scholar bilang shirkun asgar. O kafi, maliit na shirk. Yung tago, hindi kita. At ganun din yung shirkun na khafi, yung shirk na nalilingid o sikreto na kinumpara ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa maitim na langgam na nasa maitim na bato sa isang gabi na walang buwan. Napakadilim na, napakahirap na ma-detect para sa isang tao. Ito ay shirk. Kaya nga, anumang gawain na merong halo nitong riya, katulad na banggit natin kanina,
mawawalan ng saysay. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Na kung ang mga tao ay magtatambal lamang o kung ang mga tao ay nagtatambal kay Allah, mawawalan ng saysay ang kanilang mga gawain. At unang-una dito, yung pagtatambal na yung mga gawain ng mga musyrik, unang-una hindi matatanggap, at gayon din yung mga gawain na nahaluan ng shirk, ng riya, ay hindi rin matatanggap. At isa pang babala natin dito ukol sa usapin nga ng riya at ng sumua. Sinasabi ng mga scholar, ang riya ay ugali ng mga munafik, ng mga nagpapanggap na mga Muslim. Ang tinatawag ng mga scholar actually na shirkun asgar na riya, sinasabi nila, yung riyaun yasir, yung riya na simple. Pero kapag ang riya mo ay patuloy na napakalaki na nito at patuloy mo itong ginagawa, lahat na lang ng gagawin mo ay merong riya, iyadan bila ito ay napupunta na doon sa antas ng pagiging munafik o mapagpakitang tao, mapagpanggap ng isang Muslim. Kaya palagi manalangin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na dalisayin o tulungan niya tayo na dalisayin ang ating mga gawain na gagawin natin ito alang-alang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah, jazakallah khair. At napakaganda. At muli muna sa mga nais magtanong, nais magpabati, magbigay ng komento sa ating pagdalakay, ay maaari kayo magpadala ng inyong text message sa 0915-424-5403. Inuulit po natin, maaari kayo magpadala ng inyong mensahe, pagbati o mga komento sa ating pagtalakay sa cellphone number na 0915-424-5403. At sabi natin lagi, kapatid, itong paki-off lang yan ay maganda silent natin yung cellphone. Jazakallah khair. Okay, tulad nga ng sinabi natin, Ustad Mujahid, itong pagkakawalan ng ikhlas sa gawain, kapag ito ang nawala, masisira na ang gawain, lalabas na ang iba't ibang mga kasalanan na maaring sumira ng ating gawa. Isa dito, resulta ng kawalang ikhlas ay yung pagkakaroon ng hasad. Etong hasad, ito'y inggit ito sa pagkakasalin natin, Inshallah. Ayan po. Yun, yung inggit ito, pagkakasal natin sapagkat nakikita natin sa mga brothers natin, napakapanganib ito lalo sa mga nagpapalaganap sa pananampalatayang Islam, yung para bang tayo'y nagdadawa at magsasalita tayo na ito ang aking ginagawa at ang iba wala namang ginagawa. Ngayon ako'y nagpa-Muslim ng ganito karami at ibig sabihin ayaw natin bigyan ng details at wala tayo tinutukoy ng tao, pero nagiging alamak ito minsan at nawawala na yung tinatawag na akhlak o tamang kaugalian ng mga daiya na dapat straight tayo at ang ating panawagan ay nananatiling tawagin ng tao sa Islam at hindi tignan kung ano man yung mga nagiging balakid sa paligid natin, inshallah ta'ala. At naway magsilbi tayong panggising. Ito lagi natin sinasabi, hindi po tayo nandito para tumira or something, pero of course gusto natin magpaalala. Kaya nga sinimulan natin sa pamamagitan ng pagbanggit ng ayaw, wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, sapagkat ito'y paalala at hindi po namin to ginawa. Pag hindi natin ginawa ito ay maari tayong magkasala sapagkat ito'y responsibilidad ng bawat Muslim. Kung kami po'y magkulang, ay willing po kami na makatanggap ng nasiha, makatanggap ng paalala sa bawat isa. Ano po? At madagdag ko sa dun sa hasad nga. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa hasad o pagkainggit. Sinabi niya na innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Na ang hasad o pagkainggit ay kumakain ng ating mga hasanat, ng ating mga mabubuting mga gawain. Ibig sabihin, nagpapawalang saysay ng ating mga mabuting gawain, katulad ng kung paanong tinutupok ng apoy ang panggatong. Ibig sabihin, pag hindi natin kinontrol ganito mga damdamin ng pagkakaroon ng inggit, maaaring ito maging dahilan na mawalan ng saysay. Yung mga gawain na sana ay meron sana tayong gantimpala rito. At naalala ko minsan yung isang taalik ni Dr. Bilal Phillips, yung kanyang isang naging komento tungkol sa hasad. Na napakamapanganib ng hasad ng inggit dahil ito sa isang banda ay pagpapakita ng kufur.
Hindi naman siya malaking kufur, pero pagpapakita ito ng maliit na kufur. Bakit? Dahil ang taong naiinggit, pakiramdam niya, hindi naging makatarungan si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang mga biyaya. Pakiramdam niya, siya ang karapat-dapat na makatanggap ng mga biyaya na kung ano man meron ng kanyang mga kapatid, na sa halip na siya ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala at manalangin ng kabutihan para sa iba. Ang dinadalangin niya ay ang mawala ang mga kabutihan na yun sa iba at mapunta sa kanya. Ang tunay na ugali ng Muslim dapat kapag nakakakita tayo ng kabutihan sa ating kapatid, dapat papasalamat tayo kay Allah. Dapat natutuwa tayo dahil sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. O kamukha ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang sabi, wala sa inyo ang tunay na nananampalataya hanggat hindi nyo minamahal para sa kapwa nyo, ang minamahal nyo para sa sarili nyo. Or tawag dito, yung gusto mo sa sarili mo, yun dapat ang naisip mo sa kapwa mo. Ngayon, halimbawa, nakikita natin na may grupo ng daiya o may grupo ng nagdadawa sa Islam na maganda ang kanilang mga programa o maganda ang kanilang mga suporta. Dapat hindi na natin ito binibigyan ng malisya. Bagkus tayo natutuwa sapagkat may mga grupo na alhamdulillah well-funded, well-supported na nagpapalaganap ng Islam. At ito yung isang bagay na mabuti sa ating umma sapagkat lately, siguro mga late 2000, mga I believe early 2000 to mid 2000 nagkaroon ng malaking fitna, marami mga Islamic centers ang napasara, marami mga kapatid natin na napagbintangan or mga nagdadawa na nasabihang napagbintangan terorista, something like that. At alhamdulillah, napatunayan na sila'y mga inosente, napawalang sala. At ngayon ay mashallah sa bago nating administrasyon ay nabigyan muli ng pagkakataon ng mga Muslim na magtatag ng mga Islamic center, magkaroon ng mga programa para malinaw sa tao ang pananampalatayang Islam. At alhamdulillah, sa pangyayaring ito, marami at patuloy ang pagyakap ng tao sa pananampalatayang Islam. Isa itong kabutihan. At kapag nakakita tayo ng mga grupo o mga brothers na merong magandang resource, magandang mga programa, dapat suportahan ito at dapat ipanalangin kay Allah na lalo pang mag-ibayo ang mga ganitong uri ng programa. Hindi yung pariringgan o inshallah, pagduan mo na lang na lalo pang pag-ibayuhin ang kanilang programa, ano po. Mashallah. So, ayan po mga kababayan, patikim lang po 'yan sa ating listener na kung saan ay napakaganda ng ating opening sa ating programang ito. At inshallah, i-upload natin 'to sa YouTube, kapatid Ustad Mujahid, Ustad Disa, Ustad Idris. Inshallah, abangan ng ating mga kababayan, Ang isa pa sa napansin ko, may obligasyon tayo bilang mga daiya, bilang mga propagator ng Islam. Yung obligasyon natin, minsan nakakalimutan natin dahil sa pagtutok natin dun sa mga bagay na hindi naman natin dapat binibigyan ng panahon. Ang obligado sa atin mga propagator ay amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ano ito? Ito ang pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan. Unang-una, ang sabi ng mga ulama, ang pinakamalaking pag-uutos ng kabutihan, yung pag-utos o panawagan natin sa tao na kilalanin ng tauhid o yung kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala o kaisahan ng pagkilala sa nag-iisang Diyos. Ngayon, ang usaping ito ay patungkol sa akida. Maraming mga maling akida nandyan na dapat nagkakaisa ang Muslim para itama ito. Mga maling akida, mga maling paniniwala sa Islam, mga nagkalat ngayon ang mga taong walang sapat na kaalaman o nagdadawa sila sa mga bagay na hindi sila o wala silang sapat na kaalaman. Yan. At itong mga ganitong uri ng mga daiya o ganitong uri ng mga nagpapalaganap ng Islam, ito ang mga dapat nating pinapansin, hindi naman sa pamamaraang offending at hindi naman natin ginamit kailan ito, pero merong hikmah kung paano sila pagsasabihan o paano sila paaalalahanan ng kabutihan. Ito yung lagi nila sinasabi. Kapag ang pagkakamaling ginawa ng isang propagator, we are not talking about mga awam o yung mga ordinary Muslims. Ito yung mga propagator. Nagsalita in public o nag-post in public ng mga mali o taliwas sa paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaa, dapat
ang ating pagtatama ay doon kung saan siya nagkamali. Kapag ang kanyang statement ay sangkot sa paniniwala ng Islam. Bakit? Sapagkat tinatama natin ang tao at the same time tinuturuan natin yung mga maaring nakapakinig dito sa tao. At naniwala sa Naniwala, of course. At ang isa naman, kung ang kanyang pagkakamali ay personal, family matters, o kaya mga bagay na hindi dapat binubunyag sa publiko, then that's the time na pwede mo siyang i-PM. Halimbawa, ang kanyang problema ay tungkol sa pamilya, pag-aasawa, pwede natin siya pagsabihan ng sikreto, tawagin, kausapin sa isang panayam na kayo lang. Ito yung mga ilan sa mga wisdom na dapat na meron tayo eh. Hindi yung Kasi baligtad eh. Baligtad. Maraming pagkakataon. Halimbawa na lamang merong isang nagsalita ng taliwas sa paniniwala ng Islam at itong tinama sa intensyon ng pagtutuwid at intensyong pagtuturo sa mga nakapakinig, ay makakarinig ka pa sa mga kapatid na para bang gumawa ka ng kasamaan. Gumawa ka ng skandalo. O imbis na ay oo nga, kasi minsan ang pinakamalaking problema natin mga kapatid, yung ma-involve ang emosyon natin sa maling pagkakataon. At ito ang ating iniingatan at dapat lagi tayong aware dito na ang mga Muslim o ang mga daiya kailangan nagpapayuhan sa bawat isa sa paraang naiintindihan natin. May hadith ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Diba? Sino man ang makakita sa inyo ng kasamaan ay baguhin sa pamamagitan ng kamay niya. Pero may kadugtong, fa in lam yastati' pabilisanihi, fa in lam yastati pabiqalbihi wa dhalika attaqul iman, o kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paano, anong ibig sabihin kapag hindi mo kaya? Kasi ang unang stage ng pagtutuwid, halimbawa anak mo o mga nasasakupan mo, baguhin mo sila sa pamamagitan ng kamay. Halimbawa sa lugar mo na nasasakupan mo may alak, tanggalin mo yung alak, Halo mo sa ulo. At yung yad dito na tinutukoy niya dito sa Tadisa, sa isang paliwanag ni Sheikh Bin Baz sa hadith na ito, yung baguhin mo ang munkar sa pamagitan ng iyong kamay. Kapag meron kang authority sa lugar na yun, baguhin mo sa pamamagitan ng iyong kamay. At yun yung tinukoy niya doon. Yun nga, sa katulad ng issue kapag ang isang ama ay babaguhin niya ang kanyang anak, munkar sa anak, o manager ka ng Islamic Center, nakita mo yung munkar sa iyong nasasakupan, yun ang mga tinutukoy doon. Hindi susuntukin mo. Huwag tayo manununtok. Hindi natin pamamaraan yan. May pagmamahal pa rin. Pagmamahal pa rin. Aywa. Minsan kasi, alimbawa, nakapananakit ang ama sa anak. Hindi dahil sa away mo siya. Kasi minsan, kailangan para madisiplina. Suntok na may hikmah. Yun. Pero wag tayo mananakit dahil hindi natin paraan yan. Yung sunod doon, yung pamamagitan ng salita. Usually, ito ang general eh. Magpayo, magbigay ng nasiha. Ito yung mga kaya natin usually. Kahit na pa, halimbawa, mas mababa sa'yo minsan magandang nadadaan din talaga sa tamang pagpapaliwanag. At yung pangatlo, ito yung medyo sinasabing pinakamahinang form ng faith o pananampalataya. Pero kesa sa walang gawin, mas mainam pa rin na nakakita ka ng munkar, i-express mo. Hindi, express mo sa puso mo. Wag mo lapitan, pakita mo na hindi mo gusto. Kamuhian mo. At least man lang yung puso natin mag-activate doon sa maling gawain. Kahit hindi kaya ng kamay natin. Hindi kaya ng ating dila o pagsalita sapagkat wala talaga tayo sa posisyon. At least kamuhian natin yun at huwag natin tularan yun at iwasan natin yun. Huwag lang magrida. Yun. Diba? Ito inshallah tawag dito. Ito ang mga ilan sa hikmah. Binigyan tayo ng kaida ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano humandle ng pagtatama sa tao. At minsan ito lagi ang nami-misquote at nami-misunderstood ng marami, no? Pero kung tutuusin, obligasyon ito ng bawat isa eh. Obligasyon ito ng mga Muslim sa nasasakupan nila o sa mga bagay na abot nila. Halimbawa, tayo nasa propagation, nakakita tayo ng isang taong nagsabi ng mali patungkol sa ating paniniwala. At ang gusto nila, manahimik tayo dahil sa sinasabing magkapatiran para magkakaisa. Pananaw yun. No, hindi ganun ang pamamaraan ng Islam. Pag nakita natin ng mali, dapat kung talagang mahal mo siya, dapat sabihin mo. Diba? Mas mali na sasabihin mong kaya mo siya hindi sinita dahil mahal mo siya, mali yun. Halimbawa, may dumi ka dito sa pisngi mo.
ayoko sabihin kasi baka masaktan. No, ngayon, lalabas ngayon yung brother, may dumi dito, pagtatawanan siya ng May kasabihan nga, Ustad Isa, sapat ng kasamaan na manahimik ka sa harap ng kasamaan. Napakalalim pero napakababaw. Dahil sa pananahimik mo, sa presence ng kasamaan, nakadagdag ka sa kasamaan, hindi ka talaga nakatulog. Yung nananahimik na lamang habang nakikita niya yung kasamaan. Lalo na kung meron kang authority na baguhin yung kasamaan na yan. At meron kang ang problema kasi nangyayari, para bang lumalabas na pag kinorek mo siya sa bagay na yun, iba ang interpretasyon nila. Tinira mo. Ayun. Tinira na naman. Actually, lagi nilang na-misquote ang samahan sa ganyan, samahan natin. Pero laging sinasabi natin, mananatili po kami nagpapaalala at sana maintindihan nyo kami. At in the future, inshallah, maunawaan nyo kung ano talaga ang tunay na nahangarin o ang tunay na dapat na ginagawa ng mga daiya. Amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Tama po yan. Anyhow, samantalahin natin ulit na to, magbigay tayo uli ng information o plug ng ating radio program. Tayo po ay sumasa Himpapawid sa ere dito po sa Davao City sa pamamagitan ng ating FM radio dito sa 105.9 Balita FM, at ang ating website ay matatagpuan o maaari kayong mag-log in sa www.abdavao.com. No, avtasdavao.com. Dire-diretso po yun. Bisitahin niyo po yan sapagkat meron po tayong live streaming dyan. Napapakinggan po tayo online. Ano po, sanda ko man kayo nandun sa mundo. Basta sa ganitong oras ay mag-login kayo sa website na to, ay maaari niyo kaming pakinggan. At gayon din sa ating email address, si Ustad Mujahid, para sa inyong mga komento, maaari nyo kaming padalan sa ating email address na mercycenterdavao@gmail.com. At ulitin ko ang ating cellphone number dahil bago lang ito, kaya dapat natin paulit-ulit. Ito po ay 0915-424-5403. Ano po, ulitin ko po para sa mga nais magpadala ng inyong katanungan sa text message na 0915-424-5403. Ayan po, no. At inshallah, meron tayo mga ipapakinig sa ating mga kababayan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na original composition ng ating mga kapatid na nagnanashid, no? Voice of Mercy. Ayan po. Yung introduction namin, no, inshallah, ito po ay mula po sa kanilang kanta. Original po yan. Patikin pa lang ito. Ayan po siya. Aabangan nila ang mga original Filipino nasheeds in the future. Actually, nag-text sa akin yung isa sa kanila, si Brother Abdul Malik Vicentino. At may good news siya. Actually, hanggang ngayon pala ongoing ang programa sa opisina. Meron pang nagshahada uli na. Tatlo. Allahu Akbar. Actually, dapat kasama natin si Ustad Abdul Malik dahil bahagi siya ng ating media team at Dawa Department. Kaso nga lang, kailangan talagang may iiwan tayong brothers na mag-aasikaso. At siya na, Bushra, magandang balita sapagkat meron pang nadagdag na tatlong nag-embrace sa pananampalataya. Kasama niya ngayon doon si Brother Abdul Rashid. Abdul Rashid, patriarka, ang ating magiting na brother dyan. Ano? At syempre, binabati natin, hindi natin binabati yung ating women's section. Dapat batiin natin sila. Batiin mo nga, Ustad. Simulan mo, Ustad Idris. Siti Suraya, saka Sister Aisa Alabansas, Sister Sara Abdullah. Yung family. Misis mo, hindi mo binabati. Oo nga. Sister Mariam pala. Mashallah. At si Aisa kasama niya. Sweet talaga si Ustad Idris. At anyhow, binabati rin namin ang aming mga kapatiran dyan sa Manila. Ito yung nire-record, si Ustad Ahmad, si Ustad Brother Engineer, Yusuf Sabas. Ngayon po ay nagbabakasyon sa Manila at iniwan niya kami. Actually, next week po, makasama natin siya dito sa ating radio program. Ngayon po ay nasa Maynila siya at nagre-relax dahil sa rami ng trabaho ay alam ko maraming fans si Engineer Yusuf. Maraming fans si Engineer Yusuf at inshallah binabati rin natin ang ating mga regular na mainstay o regular na bumibisita diyan sa ating Islamic Center diyan na sila Abdullah De Leon, ang ating in charge sa ating pagkain at Jack of all trade diyan. Kahit
magagawa niya. At syempre nandyan sila Brother Jamil, sila kanina nag-meeting yung yung organization ng mga Muslim ISMO. Sila batiin mo nga sila, brother. At yun nga, binabati natin yung mga kapatid natin diyan sa mga integrated kalimutan ko yung ibig sabihin ng ISMO. ISMO. Pero kumbaga ito yung umbrella organization ng mga Muslim Students Organization. Si Brother Hamza. Si Brother Hamza Ubod ng USEP, si Hamza, Brother Hajim ng Ummah, at iba pa natin mga brothers and sisters. Si Hasan. Brother Hasan, ang presidente ng ISMO. At iba pa natin mga brothers and sisters na hindi namin kayo kilala pero kayo ay kilala ni Allah. Aywa. At yun ang pinakamahalaga. At ipagpatuloy lang ninyo ang pagpapalaganap ng Islam sa inyo mga colleges and universities at hanggang timahala ninyo ay manggagaling kay Allah higit sa lahat. Mashallah, jazakallah khair. At masabi natin na ang aming opisina, yung Mercy Center na yan, ay open yan sa mga Islamic organization na dyan tayo nagkikita-kita. Kanina lang, mashallah, nandyan ng mga pinuno ng iba't ibang school, ng mga Muslim leaders, mga future leaders natin yan. Yes. Yung mga kapatid natin na yan. At inshallah, sila'y active sa pagpapalaganap ng Islam, sila'y active sa tawag dito mga pag-aaral at mga activities na meron tayo dyan sa Islamic Center. At maalala ko, Ustad Khalid, dahil nga sa pagsisimula natin ng channel sa Sky Cable, maraming programa at isa dito yung gusto nating buuin, yung Muslim Patrol at yung talk show na hanggang ngayon wala pa ring title. Yan. At inaanyayahan natin na magkaroon ng brainstorming ng mga Muslim youth, ng mga sisters at brothers na maraming mga suggestions at maraming mga idea. Open po ito sa lahat. Natin yung mga mascom. Yung mga mascom natin dyan. Mga volunteers na gusto mag-volunteer talaga sa as presenters or Yes. scriptwriters. Actually, magkakaroon tayo, hindi pa natuko yung date kasi nga pababa ako ng Manila. Magkakaroon tayo ng workshop about multimedia. Of course, sa pangunguna ng ating head ng media, si Brother Ustad Khalid Gorospe, na dating head ng isang kilalang organisasyon. Hindi pa pwede pangalanan niya. Hindi pa pwede ngayon. Sa Qatar, actually, kababalik niya lang, no? Galing sa Qatar. At actually lahat naman tayo is from nagtrabaho sa Middle East to get knowledge there, to get experience there para magamit natin dito sa Pilipinas para naman sa ating mga minamahal na kababayan. Totoo po yun. Ayan po. At bigyan mo pa ng details. Ayan. Ano pa yung meron tayo? Unang-una, gusto nating imbitahan ang lahat ng mga kabataan na nasa ilalim ng pag-aaral ng multimedia o sa kanilang eskwelahan at gusto nilang lalo pang mapalalim, pwede silang magtungo sa ating opisina, no? Inshallah, sa Timeless, sa Rahma Center. At kung meron silang mga activities na bukas ang center natin para sa kanilang mga activities. Anyway, itong programa natin sa TV, no, sa Sky Cable, inshallah ta'ala, ay bibigyan natin ng buhay o ibibigay pa natin ng impormasyon yung kanilang mga activities sa eskwelahan, sa kanilang lugar, sa even yung barangay captain na talagang magaling sa kanilang lugar ay nakakatulong sa ating mga kababayan. Ito ipipictures natin. Documentary. Ayan. So, ito pa yon yung comparative, abangan nila, no? Ustad Idris. Inshallah, tatalakayin natin yung mga haka-haka at mga question ng ating mga kababayang Kristiyano. Kung sila ay naguguluhan sa kanilang reliyon, ito ay magandang subaybayan nila, no? Nang sa ganun ay maliwanagan sila. Sandali, Ustad Khalid. Meron tayong unang message, no? Ayan. Papasahin natin to. Assalamualaikum kay Brother Roden Sulaiman. No, salam sa iyo at jazakallah khair sa iyong pakikinig sa ating programa. May tanong siya. Nagtatanong siya kung meron daw tayong ipinagbibiling Quran na translated sa Maguindanaon at Arabic. Actually, sa ngayon, kapatid, wala pa tayong available. Pero ang alam ko, meron present ngayon. Inshallah, magkaroon tayo in the future ng translated na Iranon. Ang available ngayon, I believe. Hindi ko lang alam kung na-publish na rin yung Maguindanao. Pero I believe sa mga Maguindanaon, marunong din yata mag-Iranon, I believe,
At yun, magkakaroon tayo. Yun ang sure na alam kong meron ng Meron printed na. ngayon na available na. At huwag ka mag-alala kapag nagkaroon tayo ng kopya doon, hindi po natin to ipinagbibili bagkus ipinamimigay natin to ng libre para sa mga seryosong nais mag-aral. Jazakallah khair sa pagtawag mo kapatid at naway pagpalain ka ni Allah at bigyan ka niya ng maraming biyaya. Amin. Jazakallah khair. Okay po. Yun nga no. So naputol tayo sa ating pagpapaliwanag o pagbibigay impormasyon sa ating mga programa na kung saan ay araw-araw niyong mapapanood, isang oras sa isang araw ang ating programa. Ayan po. Yan nga, kaya nga napakaraming oras nito at kailangan natin ng idea sa mga tao. At meron na tayo, nakadevelop na tayo ng mga ilang programa na maaring maging patok sa panlasa ng mga Muslim at non-Muslim. Kaso gusto pa rin natin kasi napakahaba nito, napakaraming programa nito. At nagkakaroon tayo ng idea pero kailangan natin ng mga taong involved o makakasama natin dito. Actually, monumental task ito. Kaya kailangan natin ang lahat ng kung sino mang merong kakayanan na tumulong sa iba't ibang mga paraan. Actually, alhamdulillah, ang ating office ngayon ay we may say na kung sa professional studio ay nasa mga 60 to 65% ng gamit natin. Capable tayo. At yung mga tao. Ating mga tao ay nagbisaya na ako. Natong. Etong mga tao natin, alhamdulillah, experience at nagkaroon ng proper education para sumabak sa multimedia. Anyhow, meron pa tayo nalalabing 3 minuto. Gusto kong bigyan ng pagkakataon si Ustad Idris na bisayain yung lahat ng pinagsasasabi natin. Summary. Summary na natin. Ano ba yung Bisaya? Ano ba yung summary sa Bisaya? Bisaya, no? Summary? Ay, mga multimedia. Imbitahan natin ang ating mga kapatid. Yung mga gustong mag-volunteer sa editing. Pagod sa English ba, horse ang voice ko? Ayan. Napakaganda actually sa radyo. Pinabutan ako ni Allah ng kunting ganda sa pagsubok, no? Pero sige na. Gusto natin ipaabot na to kaninyo ang mensahe sa Arisala tin dunay akong programa nga among giandam alang kaninyo. Gikan sa paghatag sa kamatuoran, paghatag sa insaktong eksplanasyon kung unsa gid ang Islam o unsa pod ang pagsabot nato kinsa gid ang tinud nga mga Muslim o ni ay atong umaabot nga programa nga mugawas diya sa Sky Cable na adlaw-adlaw na ni o nakinahanglan ta karon og mga multimedia practitioners o mga trainees na gusto mo volunteer aning programa. So kung gusto ninyo adto lang mo sa atong Mercy Center diya sa Sinto Boulevard. Gusto niyo maka-reward kang Allah, matrabaho ta ikhlas para lang kay Allah. Gamiton na to ang mga talento nga ang gihatag nato. Hinatunta nga magamit na to, mag-uban ta ninyo inshallah sa atong programa dili lang karon kundi hangtod sa maabot nga panahon nga gihatag pa ni Allah ang atong chance nga makahimo og kaayuhan samtang buhi pa kita. Mashallah, jazakallah khair. At siguro meron lang tayong less than 2 minutes at hayaan natin na magpaalam din si Ustad Mujahid at tafadhal ya Sheikh. Kaya nung una sa lahat, nagpapasalamat kami sa mga nakinig na mga Muslim at mga hindi Muslim. At abangan po ninyo, susunod namin pagtatanghal next Sunday din. Inshallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, jazakallah khair. At actually, meron tayong caller pero I think hindi naaabot at naway sa susunod na ating pagtatanghal ay mabigyan natin ng pagkakataon ang mga tao na o mga kapatiran na makisama at makilahok sa atin. Kaya pa man, jazakumullah khairan. Hanggang dito na lang po at abangan niyo po kami. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kumapit na sa lubid